Good morning ka-business, ka-partners, and ka-work all over the world. Welcome back to my channel. This is Jean Juana Patindal. So, ngayon, isi-share ko po sa inyo kung paano po nga ba talaga kinakalculate ang ating prorated sa ating MP2 sa second account. So, ating himay-himayin, ating isa-isahin. Dahil nga nakapag-open po tayo nating second account ng ating MP2 March 8, 2023. So, kung i-prorated natin siya na calculation, nandyan po lahat. So, ito po yung ating prorated calculation monthly posting. So, makikita talaga natin dyan kung paano po talaga kinakalculate base sa dinideclared nila na 7.03%. So, sa aking second account, nagkaroon po siya ng 746.02 na dividend. So, base sa aking pagkakalikot, sa aking pangangalap, sa ila ang pagbibigay ng kanilang dividend rate na 7.05%, nakukuha ko po kung paano po kinakalculate. So, ang sa aking calculation, base sa aking monthly posting or monthly contribution, makikita ko talaga siya kung paano kinakalculate. It's either yearly or prorated. So, kung ating babalikan, sa 2023, nagkaroon po tayo ng 4 na hulog. So, sa 2020, sa aking paghulog ng second account, bali, ang lumalabas na total contribution is 6. Tapos, kung inyo pong napapansin, ang total na accumulated nating na ihulog is 43,403.03. So, kung inyo pong napapansin, talagang binabalik-balikan ko, initial deposit, tapos MP2 dividend yield. So, makikita natin dyan. So, nakalagay po, hindi ko na siya masyadong ini-specific kasi nga, nakalagay naman ang year, nakalagay din ang month. So, specific na month, mayroon akong nilalagay na date. So, dyan ang nakikita natin. So, sa 2023, nakapaghulog tayo ng August 27. So, 1,215 second. So, ang third is September 28, which is 2,765.55. So, inyo pong napapansin. Then, November 15, nakapaghulog po tayo ng 29,922.48 sa 2023. So, kung pagsama-samahin natin ang buong 2023, nakalikom po tayo ng 38,000 plus. So, kung ating babalikan ang 2023, nakalikom po tayo ng 38,903.38. So, kung ating i-prorated ang calculation or base sa yearly calculation, meron po tayong dividend na 341.46. Kung i-round up po natin, 341 lang. So, since nag-declared sila ng March 2024, so ibig sabihin, kasama pa ang 2 buwan nating naihulog. So, sa 2024, nakapaghulog ako ng January 25 ng 1,500. Pagka February naman, nakapaghulog tayo ng additional 3,000. So, nandyan po lahat. Kung magtataka po kayo bakit po 105 or 70 po yung ating calculation dyan, mayroong mayroong formula. So, kung nasubaybayan ninyo ang ating formula, kung mayroon kayong mga katanungan, please follow, like, and share, and leave your comment on this link. Baka masagot ko kayo. Disclaimer lamang po, hindi po tayo expert, pero kinakalikot ko po ang ating prorated calculation base sa dividend na kanilang binigay, at saka binilang ko din yung ilang contribution at saka magkano yung bawat monthly na aking naihuhulog. So, talagang magkakatugma po siya. Ano lang, dahil nga minsan ang ating Excel na ginagamit is magra-round up. So, wala pong pinagkaiba. So, nagpapasalamat po tayo na kahit papano, meron na po tayong dividend na 746.02 sa ating second accounts, which is ang ating total sa 6 contribution natin
inabot po siya ng 43,403.03 dahil nga meron tayong dividend na 746.02, so nagiging 44,000 plus po siya. So makikita natin dyan kasi nandyan din yung ating screenshot ng ating virtual pag-ibig, which is na monitor din natin. So makikita natin dyan, ipapakita natin dyan yung paano natin siya nilalagay, paano natin siya kinakalculate. So, wag po kayong magtaka, meron po diyang equals yung hulog divided by sa percentage na binigay dahil nga isang taon yon. Tapos, meron ding 3 dahil nga March ang kanilang calculation. Meron ding divided by 12 dahil yun po ang kabuuan ng isang taon, bali na contribution na kasama. So, kung inyo pong mapapansin, ang total dividend rate na dineclared ng aking second account is 746. So, bali naka first year na po tayo nitong March. Since March po sila nag-declared ng kanilang, napakaaga po nila nag-declared ngayon ng MP2 dividend rate at saka yung yield natin or yung income. So, kung mas malaki sana ang ating nailagay, mas malaki ang ating income. So, dahil sa ating pagdidisiplina sa sarili na kailangan natin magkaroon ng pag-iipon. So, kung inyo pong napapansin, ang first hulog natin is 5,000. Ang second natin is 1,215. Ang third na hulog natin is 2,765.56 or 55. Ang fourth natin na hulog is 29,922.48. So, nag-start po siya ng March 8. Ang second na hulog is August, then September 27, then November 15. So, yun po. Tapos, sumunod naman is January 25, 2024, and February 27, 2024. So, yun po yung ating pang-anim na hulog. So, ayan. Kung inyo po napapansin, makikita talaga natin dyan na merong total contribution, total accumulation, and dividend rate. So, naway inyong nasundan, naway inyong nagustuhan, naway inyong naintindihan ang ating pag-share. Thank you for watching. Stay safe. God bless. Pahabol lamang po dahil nga hindi pala tayo kung inyo pong nagustuhan nga pala ang ating pag-share, naway nakapagbigay tayo ng karagdagang information. So, sa hindi pa nakapag-avail ang ating MP2 savings contribution or investment, so mas maganda dito po tayo maghuhulog. Iko-compare natin ni bank na medyo malaki ang nawawala sa atin dahil nga meron pa siyang masasabi nating withholding tax. Ito is masasabi natin na tax-free at saka government guaranteed. Kung 'di ba sa bangko meron tayong sinasabi na 500 PDIC, dito naman wala itong amount na nire-required na hanggang covered sa magkano ang insurance dahil government guaranteed talaga ito. So, hindi ito basta-basta malulugi dahil pwedeng mag-duplicate ang government ng ating kapirahan sa ating contribution sa ating investment. So, secured talaga to, kaya nga sinasabing tax-free. So, ulitin ko, kapag ni bank, merong covered up to 500 na insured ni PDIC. Tapos, meron din po tayong withholding tax. So, disclaimer lamang po. Once again, thank you for watching. Stay safe, God bless, and see you in my next video.